History. So tell me about this one first. So it's called the Lazaret. It used to be the quarantine hospital. So people coming from abroad used to stay here like for 40 days. Then once they're cleared, then they come. When was that? Well, 200, 300 years ago. Ah, okay. So And then during the Second World War. it is that old. Yes. Oh my God. Okay. They look new. I can show you up there. Okay. Because there's a chapel, Mhm. a small one, Okay. where people used to follow the church, the mass. I think it is visible, but I will show you. So here during the Second World War, Yeah. it was also the submarine, Oh. submarine for, and it was bombed heavily, Ah, okay. and the fort suffered a lot of damages. Ah. So Uh, this island is a fortress before or So something like that. Yes. Defense island, Yes, something like yes, that. yes, Okay. yes. Yeah. Yes, it was the fort was built by Manuel de Vilhena. Ah, From okay. here. Oh, that's why it's called Island Manuel Island. Okay. Manuel Island, exactly. So there was a submarine here. Yes. Here it's like an oil station as well. Aha. Okay. So let me see. No, Ah, it's there's a metal there I can see. It's like, it's on the other. You see the wheel there. yeah. Yeah. Underneath it, there's like a door or a structure. Uh-huh. That's a chapel. It's Ah. on the Valletta side. Okay. Okay. So people used to follow mass from here, Uh-huh. and there was the priest there to So keep the distance. the people is here and the master priest on is on the other side. Oh, exactly. On Valletta. Alright, interesting. Interesting. So that's a little bit of history about Fort Manuel, guys. Thank you so much. You're welcome. Thank you. And thank you for a little history. Thank you. Thank you. So meron din pala itong similar fort sa Pilipinas, which is yung Fort Santiago. Thank you so much, Clinton, for a bit of history about Manuel Island. Yun nga, sabi ni Manuel, ni Clinton sa amin, ay meron dito dating football stadium sa gitna nitong island nito. Titingnan natin. At meron ditong lumang-lumang simbahan na may nahukay na mga tombs. So tinigil nila yung development nitong lugar na ito. So ito na yata yun. I think ito na yon. Itong field nito ay dating football field. Hindi na nila dinevelop kasi nagkaroon daw ng controversy according to Clinton. At parang may plano dito sa Manuel Island na gawin na lang na isang public park, which is better. Sayang naman kasi before sayang itong island kung hindi magagamit ng tama at hindi maaayos kasi napakaganda ng location niya. Location is perfect for a public park for people. So interesting kung sayang kung hindi ito ma-develop. Dapat magawa to, mapaganda. Kaya lang ay under controversy pa siya. Kaya ngayon ay wala pa siyang progress. So thank you so much, Clinton, for brief history. According to Clinton, dati itong quarantine island before a long time ago, 100 years ago. And then noon, sabi ni Clinton, ay dating may simbahan dito, and then pag may mass, nakakatuwa kasi nandito yung mga tao sa island na to, sa side ng island na to, and then yung priest ay nandun pa sa kabilang island to prevent yung spread of virus o disease. Nandito kami ngayon sa Manuel Island, katapat ng aming hotel na tinitirhan. Naisipan namin dito maglakad-lakad ngayong hapon kasi wala namang kaming pupuntahan, wala kaming pinuntahan ngayong araw. So itong island na ito ay more of para siyang fortress. Ayan o. Hindi ko alam kung ano yan dati. So palagay ko dati itong fortress nga. Aakitin natin, titingnan natin kung naaakyat yung mga palipaligid sa taas. Tsaka yung mga gilid-gilid ng mga pader yan, kita nyo.
mga pader-pader na yan. So tingnan natin kung naaakit yan. Pwede rin maglakad-lakad dito kasi meron din siyang ganito, mga lakaran sa gilid ng tubig. Pwede rin mamingwet, may nakikita kami mga namimingwet. Hindi ko lang alam kung anong klaseng isda meron dito. Doon ang mga flower, oh. Ayun yung mall. Puntahan natin dun sa dulo na yon kasi mukhang masarap ang hupuron. Magumulong ka. So did you find a way? I think here. It seems like there's a way here. So we cannot always rely on Google Map sometimes. But we can see there's a, I think. Thank you so much. Thank you. Yeah. So, yun na, nandito na tayo sa dulong-dulo ng Manuel Island. Itong view dito, medyo may kagandahan ng view. Tingnan nyo naman, no? Ayan, no? Lalo na siguro sa sunset, malapit na mag-sunset. Kaya tingnan mo naman yung, yung contrast, napakaganda. Nakakasilaw. Ayan, no? Tanaw-tanaw din dito yung Valletta. Ayun siya. Akit tayo doon sa may fortress, mamaya papakita namin sa inyo. Ayan, parang may daan dito. Nandito na tayo sa gilid ng fortress. Mukhang mali kami ng pinasok kasi sarado yung pintuan dito. Hindi kami makakapasok sa loob. Hindi ko alam kung napapasok talaga siya o hindi. Napapasok siya kaso nire-renovate daw. Nire-renovate? So sarado talaga siya ngayon? Kaya hindi natin siya mapapasok. Hindi namin mapapakita yung loob sa inyo. At saka yung view from dun sa ibabaw ng wall. Ganito rin naman yung view, wala namang pinagkaiba. Mas mataas lang yung vantage point, pero mas maganda rin sanang makita natin kung anong meron sa loob nitong fortress na ito. Kasi interesting to eh. Isa ito sa iconic view na matatanaw nyo kahit nasa ang parte kayo ng Valletta. O ang dami dito sa side ng Valletta na ito at saka ng Silema. So ang tawag dito, yun, ang tawag pala dito sa fortress na ito ay Fort Manuel. Fort Manuel, yun ang tawag dito sa fortress na ito. 1723. At ginawa ito noong 1723 as defense something. So yun ang pagkakaalam ko. Wala akong masyadong maraming information about dito, pero ito yun. Isa ito sa dapat yung puntahan dito kung kayo ay maliligaw dito sa Malta o sa Valletta o kung saan man dito sa Malta. Basta isa ito sa dapat yung puntahan kasi isa ito sa importanteng parte ng Malta. Naghanap kami ng entrance na mapapasukan nitong Fort Manuel na to. Wala kami nakita. Sarado siya kasi under renovation daw yung loob. Kaya hindi namin maipakita sa inyo. Excuse me, is there a way going in? Oh, you have different ways here.
Okay. So that is the main road, or from down it's better. Okay, but there's no way to go into the fort. Yeah, Is it go closed? this way. All right, here we can. Okay. That Alright. is just from up. All right. Thank you. Thanks. Mukhang siswerte. Ha? Mukhang siswertehin tayo. Baka meron. Eh, sabi nila ano raw eh. Dito daw. Hindi ba yung road? Ha? Road yan eh. Ito siguro yung mga upuan dati nung stadium. Yup. Ay, sorry naman. Nakalimutan kita. I'll never forget you. Come here. Come here. Just did forget me. Could you? So ito na yung dating football stadium. Ito. Sayang hindi na develop. So i-develop naman daw yan. Wow. Wala. Kakatakot dito. Parang mas maganda doon. Dito kasi ano eh, may parang ano, mga bato-bato. Yun no. Yun. Yun naman pala eh. Oo, pwede pa palang pumasok sa loob. Pwede pang pumatong dyan pero wag na tayo masyadong adventure kasi hindi natin alam kung gaano ka-stable itong mga bagay-bagay dito kasi napakaluma na, no? So wag natin masyadong gusto sana namin pumunta ron sa mga ibabaw na yon. Pero sarado siya. So hanggang dito na lang tayo. Ganito yung loob niya ng Fort Manuel. Sayang, ganda. Oh, ang ganda, napakaganda. Sayang kung hindi siya ma-renovate ng maayos. Kaya nga. So hindi na tayo iikot. Ito na yung loob niya. I mean, hindi pa siguro loob-loob. May mga loob-loob pa ito. Yung kagaya niyan. Meron pa yung loob talaga. Tanaw yung silima. Yung silima. Ganda. Sayang. I mean, hindi sayang. Maganda din naman. Ayan, dito rin sa Fort Manuel, kung gusto ninyong makita ang pinakamagandang view ng dalawang city ng Malta, which is itong, di ko alam kung anong side to, kung north, south, east, west. Basta ito, ayun yung Jizira, Silima. Dito sa Fort Manuel, kayo magpunta sa hapon, napakaganda ng view kasi tingin nyo naman, napakaganda. At yung sa kabilang side naman ay yung Valletta na napakaganda rin kasi may ilaw na yung city. Tingnan nyo ha. Interestingly na dito sa Fort Manuel, sa kabilang side naman dito, yung dinaanan natin kanina, na meron ditong diving spot which is World War II wreckage. Nasa ilalim yung mga barko, mga war machinery noon ay nandoon sila sa ilalim ng tubig. So may mga nag-i-scuba dive dito kung mahilig kang mag-scuba diving o kaya snorkeling. Yon. Pwede rin kayo dito. Meron dun. Hindi ko lang alam kung saan at kung paano. Basta yun, meron nun dito kung mahilig kayo sa tubig. So yun na ang dulo ito na yung katapusan ng ating short vlog for today. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kung kayo ay sa YouTube nanonood at follow, like, comment, share sa mga social media account naman sa Facebook at Instagram.
At always remember, life is short, so make every journey worth remembering. Bukas ulit. Peace!